Ang kahirapan sa Pilipinas ay bunga ng maraming salik sa kabila ng likas na yaman ng bansa. Marami pa ring Pilipino ang naghihirap dahil sa hindi epektibong pamamahala at kawalan ng matibay na programa para sa sustainable development. Bagamat may mga hakbang na ginagawa ang gobyerno at pribadong sektor upang labanan ang kahirapan, nananatiling hamon ang pagbibigay ng pantay na oportunidad sa lahat ng Pilipino upang magkaroon ng mas maunlad at patas na lipunan. Dagdag pa rito, ang pananaw sa meritokrasya at mahusay na urban planning ay maaaring gawing modelo upang matiyak ang mas patas na oportunidad para sa lahat. Bagamat hindi madaling ipatupad ang mga pagbabagong ito, maaari bang ang pagsunod sa matatag na pamamahala at pagdisiplina ni Lee Kuan Yew ang susi sa pagbubukas ng daan tungo sa isang mas maunlad na Pilipinas? Halina't at ating alamin ang mga katotohanan sa likod ng kahirapan na maaring masolusyonan tungo sa pagbabago at pag-unlad ng bansa. Allow me to introduce the architect and driving force behind Singapore's dramatic emergence, a pillar of ASEAN and a true friend of the Philippines, His Excellency Senior Minister Lee Kuan Yew. Before martial law, it was an Asian version of the United States system. The Philippines press enjoyed all the freedoms, but they failed the Filipino people. Ang yumaong si Lee Kuan Yew ay minsang naging isang malakas na tagapagtaguyod para sa Pilipinas, na kinikilala ito bilang isa sa mga pinakamaunlad nitong bansa noong 1950s at 1960s. Sa kanyang mga pananaw na sikat niyang sinabi, na walang dahilan kung bakit hindi dapat maging isa sa mga mas matagumpay na bansa ang Pilipinas sa buong mundo. In the 1950s, economic development in the Philippines was better than that in Korea, comparable to that in Taiwan, and was at the lower end of the same bracket as Japan. Gayunpaman, pagkatapos ng dekada ng obserbasyon, nagiging kritikal ito sa iba't ibang aspeto ng Pilipinas. Kabilang ang kanyang US-style political system na malaganap sa katiwalian at nagbibigay babala sa media noong 1992, na kung hindi nila gagawin ng sama-sama, hindi nila ito malalampasan ang pag-asenso ng ekonomiya, lalo na ng mga kaaratig bansa. Every Filipino knows that all the other ASEAN countries have overtaken or are about to overtake the Philippines. If the next 6 years are wasted, the Philippines will lag behind even Vietnam. Habang nahihigitan ng Vietnam ang Pilipinas sa GDP per capita nito sa unang pagkakataon mula noong 1990s. Suriin muna natin ang unang relasyon ng Singapore sa Pilipinas at pagsasanib ng bansa ng mga pinuno at kultura nito. If I were a Filipino, to cheer myself, I would count my blessings and start in a positive frame of mind. The Philippines is immensely better off than Afghanistan, or Lebanon, or Sri Lanka. All these three have been torn apart by strife and war. Now, unlike these countries, the Philippines can pull itself together and get on with the job. And it has a good chance of success because it is part of a region which is set for high growth. Ang unang opisyal na pagbisita ni Lee sa Pilipinas ay naganap noong 1974, na kung saan siya ay malugod na tinanggap ng nooy Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ang mga unang relasyon sa pakikipagkaibigan kay Lee, na inimbitahan na manatili sa Marangyang Silid, at naggagandahang kagamitan ng palasyo ng Malacanang, na kung saan sila ay maglalaro ng golf at upang pag-usapan ang kinabukasan ng ASEAN. Pagkaraan ng 2 taon, noong 1976,
lalo pang pinatibay ng dalawang bansa ang kanilang partnership sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa 10% na pagbawas sa mga taripa bilang bahagi ng isang mas malawak na inisyatiba sa kalakalan na naglalagay ng batayan para sa pinahusay na pagtutulungang pang-ekonomiya at isang mas pinagsamang Timog Silangang Asya. Gayunpaman, kasunod ng pagpaslang sa pinuno ng oposisyon na si Benigno Aquino noong 1983, ay humarap ang administrasyon ni Marcos sa matinding pampulitika at pinansyal na presyon, na humarap sa mahigit 25 bilyong utang matapos ihinto ng mga dayuhang bangko ang mga pautang sa Pilipinas. Nang hindi matugunan ang mga pagbabayad ng interes, hiniling ng administrasyon ni Marcos sa Singapore na pautangin ang bansa ng 300 hanggang 500 na milyong dolyares, na kung saan, pikit mata na pabirong sinagot ni Lee, na hindi na namin makikita ang perang iyon. Gayunpaman, ang Singaporean banks ay magpapahiram sa gobyerno ng Pilipinas ng 8 bilyon dolyares, na lubos na nalalaman na ang pagbabayad ay maaaring tumagal ng mga dekada. Sa isa sa kanilang mga huling pagpupulong, hinikayat ni Lee si Marcos na ibigay ang kapangyarihan sa isang taong mas may kakayahan na patatagin ang bansa. At sa kanyang pagkasorpresa, pumayag si Marcos at tinukoy si Lee bilang isang tunay na kaibigan. Ngunit binitiwan lamang ni Marcos ang kapangyarihan, makalipas ang ilang taon pagkatapos ng mapalago ito muli, sa kawalang kasiyahan sa publiko na nakapalibot sa kanyang autokratikong panuntunan. At mga alegasyon ng paglustay ng humigit kumulang 10 bilyon dolyares mula sa mga pampublikong pondo. Ang People Power Revolution sa huli, ay pinilit siya pababain at ang kanyang mga close associates na tumakas papunta sa Estados Unidos noong 1986. The democratic system malfunctioned. Fortunately, a miraculous demonstration of people's power in February 1986 saved the country from impending disaster. Gayunpaman, napansin ni Lee na marami sa pamilya ni Marcos at close associates ang unti-unting nakabalik sa Pilipinas sa paglipas ng mga taon. Sa kanyang mga alaala ay napansin niya ang mga mamayang Pilipino na malugod siyang tinanggap nito sa kanilang pagbabalik. Na inilarawan nito bilang ang isang malambot na puso at mapagpatawad na kultura. Tanging sa Pilipinas lamang at ang isang pinunong tulad ni Ferdinand Marcos na ninakawan ng kanyang bansa sa loob ng mahigit 20 taon. At may sasaalang-alang ang pambansang libing na pinagkait ng mahabang panahon. Hindi na mahalaga kung gaano kahalaga ang nawala at ang hindi pa nare-recover na mga ibang mahahalagang kagamitan at kayamanan ng kanyang asawa at mga anak. Ang importante ay pinayagan ng pamilya nito na makabalik at tanggapin ang mga mamayan sa bansang tinubuan at payagang makabalik at tumakbo muli sa politika. Our talks have been wide-ranging, covering political, security, defense, trade and investment, development, and people-to-people ties. Hindi nagtagal, nakilala ni Lee ang kahalili ni Marcos na si Corazon Cory Aquino, ang unang babaeng presidente ng Pilipinas at asawa ng pinaslang na si Benigno Aquino. Sa isang kapansin-pansing pag-alis sa tradisyon kapag ang mga bagong halal na presidente ay karaniwang gumagawa ng kanilang unang pagbisita sa ibang bansa sa Washington, sa halip, pinili ni Aquino na bisitahin ang Indonesia at Singapore. Na binibigyang diin ang kanyang pangako sa pagpapalakas ng ugnayan sa rehiyon, malaki ang pag-asa ni Lee na maakay niya ang Pilipinas sa tagumpay. Na inilarawan siya bilang isang tapat na debotong Katoliko na gustong gawin ang kanyang makakaya para sa kanyang bansa. Kumbinsido sa kanyang potensyal at matagumpay na nakumbinsi ni Lee ang US administration noong 1988. Sinimulan nito ang isang foreign aid program na nagresulta sa mahigit $10 billion na pangako. Mula sa iba't ibang bansa, pagsapit ng 1991 ang lahat ay naglalayong tulungan ng Pilipinas na makabalik sa tamang landas nito. Gayunpaman, ang patuloy na kawalang tatag sa politika ay humahadlang sa mga investor at naantalang mga nakaplanong proyekto nito, na may higit sa 100 pagtatangkang kudeta mula nung ibagsak ang gobyernong Marcos. Naobserbahan ni Lee ang isang kritikal na kawalan ng pagkakaisa sa loob ng lipunan ng bansa. Itinatampok niya ang matinding hindi pagkakapantay-pantay na katangian ng bansa na naglalarawan na ito ay nahahati sa dalawang magkakaibang lipunan. Ang mga piling mistiso na may halong lahi na namumuhay sa karangyaan, at ang mga mahihirap na magsasaka na hindi nila gaanong pinapahalagahan. Sa kanyang alaala, nagpahayag din si Lee ng matinding pagkabahala tungkol sa brain drain, na nakakaapekto sa Pilipinas sa panahong ito na nagsasaad na may malalang kamalian. Milyon-milyong Pilipinong kalalakihan at kababaihan ang kinailangan umalis sa kanilang bansa para magtrabaho sa ibang bansa sa ilalim ng kanilang antas ng edukasyon. Mga profesional na Pilipino noong nag-recruit ang bansa na magtrabaho sa Singapore para sa ikabubuti ng bansa nito at lipunan. Sambit pa nito, na sa katunayan ng kanilang mga arkitekto, artist at musikero ay mas masining at malikhain kaysa sa mga Singaporean noon. In Singapore, there are over 1,500 Filipinos, professionals,
engineers, accountants, architects, managers, more than those from all other ASEAN countries. They hold their jobs on their merit. You will find that Filipinos can perform as well as Singaporeans, or Thai, or Malaysians, or Indonesian. Pagkaraang bumaba ni Aquino sa pwesto ay makikipagkita si Lee kay Fidel Ramos noong 1992, na inilarawan niya bilang mas pragmatic at instrumental sa pagtatatag ng higit na katatagan sa bansa, kaysa sa kanyang hinalinhan. Sa parehong taon, si Lee ay nag-aatubili na tanggapin ang isang imbitasyon na magsalita sa Philippine Business Conference na kung saan iniisip nito na ayaw niyang masaktan ang kanyang mga tagapakinig. Ngunit ang mga negosyanteng Pilipino sa mga pampublikong figura ay sabik na marinig ang kanyang tapat na mga pananaw, umaasang makakuha ng mahahalagang pananaw sa kanilang bansa. When I received your invitation to speak, I hesitated. You must have known my attitudes from reports over the years. Sa kanyang talumpati, binalangkas ni Lee ang maraming hamon na kinakaharap ng Pilipinas at ilang solusyon para maibalik ang ekonomiya nito sa tamang landas. Isang hamon na tinukoy ni Lee ay ang pagpapatibay ng Pilipinas sa sistemang pampulitika ng US. One problem which we have is that the Philippines has an American-style constitution, one of the most difficult to operate in the world. The Americans wrote this constitution in 1787 in Philadelphia. They wanted a weak executive president, having suffered at the hands of George III of England. They wanted the opposite of a strong monarch. But you are a developing country, and developing countries faced with disorder and underdevelopment needs strong, honest executive government. The system worked in America because of a superabundance of resources and riches in a vast underpopulated continent. I do not believe that Korea, Taiwan, Hong Kong, or Singapore could have succeeded if they had to work under such a constitution where political gridlock on every major issue is the way of government. And you will notice for some 28 years now, the United States system has not functioned well in the United States. Ang isa pang problema na kinakaharap ay ang pagpapatibay ng Pilipinas estilo ng US na malayang pananalita at pamamahayag na nagsasaad na nagdulot ito ng maraming kalituhan at pagtatalo sa mga tao. The Philippines press enjoyed all the freedoms, but they failed the Filipino people. A wildly partisan press helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confuse and befuddle the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Gayunpaman, ang pagbalangkas ni Lee ng isang serye ng mga gawain na mas mabisang matutugunan ng gobyerno ng Pilipinas ay ang simula sa pagharap sa krimen at korupsyon. There must be a cleanup of racketeers in the police, whether for kidnapping or other crimes. Kidnapping of a Japanese executive in the Philippines, which took 6 months to settle, was enough to abort most Japanese investment plans. Kidnappings of local Chinese have increased. 3 victims, 2 university students and 1 businessman have been killed. Other crimes, especially corruption, must be suppressed and punished. It can never be eliminated, not even in Singapore. It is possible to weed out corruption, provided top political leaders set the examples and the pace. An efficient and a strong anti-corruption unit under the President, with powers to investigate any person, however high up, and to carry it to a successful prosecution, will work wonders. Sumunod nito, binigyang din ni Lee na dapat buwagin ng gobyerno ang mga patakarang nagpoprotekta sa mga hindi mahusay na oligarko upang mangibabaw sa ekonomiya ng bansa. The second task is to free the economy from controls and monopolies. Nationalist industrialization rhetoric has benefited only a group of inefficient oligarchs, including some heading US-owned firms. The tariff barriers have been a major element of an intricate web of regulations that have shackled the Philippines, shackled its entrepreneurs, and only nurtured the favored few, cartels and monopolies, from banking to telecommunications to shipping.
If you stick to your old policies, because vested interests are too strong, too powerful to overturn, then Filipinos will lag further and further behind the ASEAN neighbors. Lift restrictions on trade and investment, dismantle the web of measures which keep out foreign companies and make Philippine companies compete to survive, not thrive at the expense of the ordinary Filipino. Ang sumunod na gagawin ay ang seryosohin ang pagpili ng mga Pilipino kaugnay sa politika na nananawagan sa mamamahayag na turuan ng masa. If the Ramos administration can make ordinary Filipinos understand that politics is not simply elections with singing and fiestas and giveaways, but that it is about their lives, their jobs, their wages, their homes, schools for their children, hospitals, then the situation can change dramatically. The Philippines has a lively and a ambitious press. I think we should undertake this vital job of educating the Filipino voter of the link between political policy, macroeconomic reform, low inflation, confidence, law and order with his welfare. And if we take that as a national duty, it can be done. At ang panghuli, binigyan din ni Lee na dapat tugunan ng Pilipinas ang mga hamong ito sa infrastruktura, lalo na ang pagpunana ang madalas na pagkawala ng kuryente ay makabuluhang humahadlang sa pamumuhunan ng dayuhan. Third, build up your infrastructure like power stations, roads, communications, either in partnership with or completely through the private sector. There's huge losses suffered by industrial and commercial establishments due to the electricity shortages and scheduled power blackouts, averaging 7 hours a day, with foreign investors closely monitoring the country for a stable political transition. The infrastructure problem is publicity it can ill afford. Napagpasyahan ni Lee na kaya ng Pilipinas ang lahat ng hamon na ito, kaya walang dahilan kung bakit hindi maaring magtagumpay ang bansa. I hope I have provoked you into setting your priorities for getting your act together so that you can achieve your potential. If you maximize the next 6 years of the Ramos administration, then you will get yourselves back into the mainstream of growth and development and be in the same league as Thailand, Malaysia, Indonesia. The OECD calls them now the new dynamic economies of Asia. You can be, should be one of them. Thank you. Mahigit 30 taon pagkatapos ng talumpati ni Lee, ang Pilipinas ay gumawa ng mga makabuluhang hakbang sa iba't ibang sektor. Gayunpaman, ang mga isyong sinambit ni Lee tulad ng kidnapping, katiwalian at madalas na blackout, ay nanatiling naganap magpasa hanggang sa ngayon. Si Lee mismo ay bihirang sumangguni sa Pilipinas sa kanyang mga huling sulatin na may mga talumpati, at habang ang mga relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Singapore ay karaniwang matatag, ang pagtrato sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa ay paminsan-minsan ay nagdulot ng pagtatalo. Isang makabuluhang flashpoint ang naganap noong 1995 sa pagbitay kay Flor Contemplacion, isang Filipinong domestic worker na nahatulan ng pagpatay sa isa pang kasambahay at isang 3 taong gulang na batang lalaki sa Singapore. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang galit at protesta sa Pilipinas na nagudyok pa sa hinaharap na Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte na ipanawagan ng boycott ng mga kalakal ng Singaporean at himukin pa ang mga Pilipino na sunugin ang bandila ng Singapore bilang tugon. Bukod pa rito, noong 2003, sa panahon ng economic fallout mula sa krisis sa SARS, nakita ni Lee ang kanyang sarili na nagtatanggol sa mga manggagawang Pilipino sa gitna ng lumalakas na kawalang kasiyahan sa mga Singaporean tungkol sa dayuhang paggawa. And the boys are asking, why are the Filipinos still here when we are losing our jobs? If we say tomorrow all foreign workers leave, I think Singapore will be worse off. So I'm sorry if I cannot give you a simple answer, yes, let's sack the Philippines. Can't be done. Pasulong tayo sa hinaharap. Sa ngayon, ipinagdiriwang ng Pilipinas at Singapore ang isang matatag na partnership na minarkahan ng 55 na taon ng diplomatikong relasyon. Ang pangmatagalang relasyon na ito ay sumasaklaw sa kooperasyon sa iba't ibang sektor, kabilang ang ekonomiya, teknolohiya, edukasyon at depensa.
Ang mga kabataan na may populasyon na marunong magsalita ng Ingles na siyang kinikilala ni Lee na may napakalaking potensyal sa Pilipinas. At ngayon, ipinagpatuloy ng Singapore ang kalakaran na ito bilang isa sa pinakamalaking namumuhunan sa Pilipinas. Sa mga kasosyo sa kalakalan na may bagong ambisyon sa pag-unlad ng Clark City, na siyang naghihikayat ng iba't ibang kumpanya ng Singapore, na kung saan ang mga ito ay nananabik sa paglago na mapakinabangan ng bansa. Sa kanyang alaala, naniniwala si Lee na kung ang mga mamamayang Pilipino ay nagpapahayag at nagtatakda ng may kagalakan at paglilingkod sa bayan, maaari nilang makuha ang kanilang minimiting bahagi, ang kanilang mga sentamento at kilos na walang limitasyon sa kung ano ang maaari nilang makamit. Sana may napulot kayong aral sa mga topic natin ngayon, tungkol sa mga babala at ang katotohanan sa likod ng kahirapan ng Pilipinas. Ito po ang iyong lingkod Upskill Treasure. Para sa bagong karunungan, sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, paki-share na rin at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!